Magulang, walang karapatan, muling umingay ang kontrobersiya ukol sa Comprehensive Sexuality Education Program kasabay ng pag-usbong ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sa Senado. Ang pinagmumulan kasi ng kaguluhan ay ang magkabilang pananaw hinggil sa mga posibleng epekto ng edukasyong sexual sa mga bata. Well, hindi madaling lutasin ang isyong ito sa pamamagitan ng simpleng diskusyon, kaya't napakahalaga na mabigyan ito ng maayos at payapang solusyon na magsasalba sa kapakanan ng mga inosenteng kabataan. 7 taon na ang nakalilipas mula nang ipatupad ng Department of Education ang CSE sa mga pampubliko at pribadong paaralan, nakaakibat naman ng Senate Bill 1979. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng debate mula sa iba't ibang sektor. Karamihan sa kanila ay tutol sa implementasyon ng programa dahil sa posibleng epekto nito sa edukasyon ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga tumututol ay ang mga magulang, mga relihiyosong asosasyon at mga konserbatibong grupo na siyang naging sanhi ng patuloy na alingaw-ngaw sa issue. Bagaman ang layunin ng CSE ay mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa pangangalaga ng pisikal at sexual na kalusugan, may mga nag-aalala na baka ma-expose ang mga kabataan sa mga isyong may kinalaman sa sexualidad, homosexuality, at transgenderism na hindi pa angkop sa kanilang edad. Sa totoo lang, may karapatan ang mga mag-aaral na matutunan ang mga konseptong ito dahil ito ay makatutulong sa kanila sa paggawa ng tamang desisyon. Gayunpaman, naniniwala ako na mahalaga ring tiyakin na ang mga tinuturo ay angkop sa kanilang edad at kasalukuyang kapasidad na maunawaan ang mga konseptong ito. Isa pang dahilan na nagbibigay ingay sa kontrobersiya ay ang mga hinaing ng mga magulang ng mga mag-aaral. Ayon kasi sa oposisyon ng National Coalition for the Family and the Constitution, maaaring mga tuwiran ang Senate Bill 1979 na tanggalin ang parental consent pagdating sa sex education na isinasabay sa CSE. Kung mawawala ang parental consent, magmumukhang wala ng papel ang mga magulang sa mga desisyon ukol sa edukasyon ng kanilang mga anak. Mabigat ang pagkawala ng parental consent sa mga mag-aral dahil kaakibat nito ang pagkawala ng kanilang karapatan sa pagprotekta mula sa hindi naaangkop na nilalaman na CSE. Mahalaga pa ring magpatuloy ang konsepto ng parental consent sa mga menor de edad, lalo na kung ito'y usaping edukasyon. Kung totoo man ang paninindigan ng iba na may masamang epekto ang edukasyong sexual, hindi ba dapat ay kasali sa diskusyon ang kanilang mga magulang? After all, nakasalalay rito ang pagkatuto at desisyon nila sa hinaharap. Ang pagpapatupad ng CSE ng DepEd ay naglalayong magbigay sa mga kabataan ng sapat na kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa kanilang kalusugan at dignidad. Upang matupad ang mga layuning ito, marapat lang na suriing mabuti ng mga mambabatas ang regulasyon ng programa, lalo na sa pagtugma nito sa edad at kakayahan ng mga mag-aaral. Maging aral sana ang kontrobersiyang ito upang mapanatili ang tamang gabay sa edukasyon ng mga kabataan na may pagsasaalang-alang sa kanilang pangangailangan at sa responsibilidad ng kanilang mga magulang sa kanilang pagkatuto.